Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ayan, sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point. Gayon din po sa 89.5 Radio Bandera Philippines. At sabayan po tayo napapanood sa aming FB page, ang Municipal Information Office. Ayan, sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ay, isang oras naman po tayong magkakaulayaw sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At tunghayan po natin ang Balitang Bayan na ihatid po ng masisipag na estudyante mula sa Mangkungon Elementary School o MES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-26 na araw ng Oktubre taong 2024. Ako po ay si Rejan A. Arzaga. At ako naman po si Kiara Jane E. Sandaran mula sa Mangkungon Elementary School. At kami po ay maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Mangkungon Elementary School o ang MES News Team. Municipal Anti-Drug Abuse Council Summit matagumpay na idinaos. National Celebration ng Elderly Filipino Week, masayang ipinagdiwang ng mga lolo at lola. Kasalang bayan, idinaos sa Barangay Sarasa. Abubakar Elementary School, naging benepisyaryo ng malawakang LGU feeding program. Pagpupulong para sa 4th Quarter Municipal Inter-Agency Committee, pinangunahan ni Mayor Benedito. 4-H Club Federation, nagpulong para sa kanilang 2025 Action Plan. Paghahanda para sa Cooperative Month Celebration, isinagawa ng mga kooperatiba na miyembro ng Municipal Cooperative Development Council. Mayor Benedito nakipagpulong kasama ang DENR Municipal Assessor at opisyales at mga residente ng Barangay Kalasagin. Local Finance Committee meeting, pinangunahan ni Mayor Benedito. Committee meeting para sa 2024 Kasiyahan sa Bayan, sinimulan na. Pagbisita ng Technical Working Group ng Mount Mantalingahan Protected Landscape sa tanggapan ni Mayor Benedito. Alamin. At DSWD Mimaropa, SLP Regional Coordinator Gina Bacosa, personal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang Mangkungon Elementary School o MES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Municipal Anti-Drug Abuse Council Summit matagumpay na idinaos. Para sa detalye, narito si MES News Reporter Prince Wendell M. Ordaniel. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng 2 araw na Municipal Anti-Drug Abuse Council or MADAC Summit na naglalayong palakasin ang mga barangay sa pakikipaglaban at pagsugpo sa mga pinagbabawal na gamot, kung saan nagkaroon ng pagsasanay ang sikap MADAC o Strengthening the Institutional Capacities of Barangay Anti-Drug Abuse Council Training na ginanap sa Brooks Point Convention Center
Center, October 10 to 11, 2024. Ang programang ito ng pamahalaang lokal ay mula sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito, Jr. Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, mga membro ng Sangguniang Bayan sa inisyatibo ng Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC sa pangunguna ni MADAC Focal Person Cecilia Castellar, katuwang ang DILG Office sa pangunguna naman ni MLGOO Caroline Atienza at Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Kiatson at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Dumalo ang mga barangay official sa pamumuno ng mga punong barangay Lupon at working force ng 18 barangay ng bayan ng Brooks Point. Kabilang sa mga resource speakers ay sina PADAC Focal Person, Lorpi Ann B. Fernandez, Rosemary L. Katain, 102, BDCP Officer, PMSG, Rosebel C. Valeros, PMSG JP, B. Magnifico at PSSG Ralph L. Kalingayan na nagbigay ng mga updates sa kasalukuyang sitwasyon ng bayan. Ayon kay PMSG Magnifico, sa kasalukuyan anya ay mas pinapaigting pa ng pamahalaan ang kampanya kontra droga dahil sa datos ng kanilang nakalap ngayon taon ay nakapagtala ng mas mataas na kaso ng droga sa Brooks Point. Hinikayat ni Mayor Benedito ang mga kalahok sa pagsasanay na sikaping maisagawa ang lahat ng mga natutunan upang malabanan ang nakasisirang droga lalo na sa buhay ng mga kabataan. Prince Wendell M. Ordaniel, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Prince Wendell, at sa Balitang Pangbayan. National Celebration ng Elderly Filipino Week, masayang ipinagdiwang ng mga lolo at lola. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni MES News reporter Giamia A. Anod. Balitang Bayan. Masaya nagsama-sama ang mga senior citizens mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Brooks Point upang ipagdiwang ang taon ng Elderly Filipino Week National Celebration 2024 na may temang Senior Citizens Building the Nation Inspiring Generations na ginanap sa New Grand Terminal Sitio Paratungon, Barangay Pangobilyan, Brooks Point, Palawan noong ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ipinaklara rin ang mga OSCA President ng bawat barangay at ginawaran naman ng certificate ang ilang mga senior citizens members. May mga palaro ring isinagawa kabilang na ang pagbibigay ng iba't ibang papremyo sa raffle draw, special presentation ng bawat barangay, dance for all, mga mensahe at ang pagrampa sa gandang lola at gwapong lolo candidates. Nakisaya sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Board Member Marivic Rojas, Sangguniang Bayan Members Konsehal Sara Jean Crispo Abon, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Victor Culili, Konsehal Jonathan Lagrada, Konsehal Kil Rodriguez, Konsehal Arturo Ferrares, Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy Kiatson, former Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Kapitan Marvin Juanerio at ang iba pang mga panauhin nagpaabot ng maikling mensahe sa lahat ng senior citizens na dumalo. Ayon kay Mayor Benedito, laging bukas ang kanyang tanggapan at ang lokal na pamahalaan sa pagsuporta sa mga programa at pangangalaga para sa mga senior citizens ng bayan. Giamia A. Anod, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Giamia. Samantala, kasalang bayan idinaos sa Barangay Saraza sa ulat ni MES News reporter Ria May D. Balik. Balitang Bayan. 42 magsig-irog ang ipinasaligal ang pagsasama sa ilalim ng programang Kasalang Bayan ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Sa inisyatibo ng Municipal Civil Registrar Office
sa pangunguna ni Municipal Registrar Maria Corazon T. Villaruel, araw ng Biyernes, October 11, 2024, sa Barangay Saraza, Brooks Point, Palawan. Ang programang ito ng pamahalaang lokal ay alinsunod sa Article 34 ng Family Code ng Bansang Pilipinas na ipasaligal sa pamamagitan ng libreng kasal ang mga nagsasama na ng 5 taon o mahigit pa. Nagbigay ng pambungad na pananalita sa programa si Romilita F. Hernandez, Registration Officer 2 ng Palawan Provincial Statistics Office, Puerto Princesa City, na binigyan diin ang kahalagahan ng legal na pag-isang dibdib sa mata ng Diyos at ng mga tao. Kasunod nito, isinagawa ni Pastor Ariel Bacan ang seremonya ng kasalan. Pagkatapos nito ay idineklara naman ni Mayor Benedito ang legal na bagong mga kasal. Masayang binati ni Mayor Benedito ang mga ikinasal na nagmamahalan at nagagalak siyang maging bahagi ng pagsasaligal ng pagsasama ng kanyang mga kababayan dahil ito umano ang layunin ng gobyerno. Ang mga matulungang isaayos ang kalagayan ng mga mamamayan at mabigyan ng kaukulang dokumento sa kanilang estado o katayuang sibil. Ria May Dibalik, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ria May, para sa balitang pangkalusugan. Abubakar Elementary School naging beneficiaryo ng malawakang LGU feeding program. Narito ang ulat ni MES News Reporter Julian L. Salaman. Balitang Bayan. Porsigido ang lokal na pamalaan na mambigyan ng malusog na pangangatawan ang mga kabataan. Kaya naman pinamunuan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang feeding program na may timang pagkalinga sa kabataan. Malnutrition ay labanan upang makamit malusog na bayan kasama ang Community Affairs Office na pinangunahan ni CEO Ironio Maestre Campo para sa Abubakar Elementary School araw ng Martes, October 8, 2024. Nakiisa sa nasabing feeding program ang mga barangay officials ng Barangay Calasagin. Ayon kay Mayor Benedito, patuloy na isusulong ng pamalaang lokal ang malusog na kaisipan, maliksing pangangatawan at maayos na kalusugan. Julian L. Salaman, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Julian. Susunod, pagpupulong para sa 4th Quarter Municipal Interagency Committee. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni MES News Reporter Julius Lamaw. Balitang Bayan. Sa ika-4 na pagkakataon, isinagawa ang regional na pagpupulong ng Municipal Interagency Committee MIAC ng pamahalaang lokal na ginanap sa conference room ng New Municipal Building araw ng Huwebes, October 10, 2024. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang nasabing pagpupulong kung saan tinalakay ang mga proseso ng implementasyon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for Peace at Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare Development o DSWD, ang pagpapatupad ng mga serbisyo ng bawat program at paglalahad ng mga concern at update ng mga miyembro ng committee at stakeholders. Masayang iniulat ng DSWD ang patuloy na pagpapalawak ng programa at mga success stories ng mga beneficiaries ng mga purpose sa bayan ng Brooks Point. Masusiring pinag-usapan ang pagsasagawa ng municipal interventions, municipal action plan, development gap at iba pa. Buong puso namang nagpapasalamat si Mayor Benedito sa mga programa ng DSWD na malaking tulong sa mga pamilyang lubos na nahihirapan sa buhay na nakakapag-aral ang mga bata. Mas napapabuti at patuloy na naiaangat ang estado ng pamumuhay ng mga mamamayan sa Brooks Point. Julius A. Lamaw, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Julius. Samantala, 4H Club Federation nagpulong para sa kanilang 2025 action plan. Narito ang ulat sa atin ni MES News Reporter Jamerson A. Solong. Balitang Bayan. Dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano sa pagpupulong ng 4H Club Federation sa pangunguna ni Municipal 4H Club Coordinator Ireneo A. Maestre Campo, the third ginanap sa conference
classroom ng New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, araw ng Biyernes, October 11, 2024. Inilatag ang mga nakaplanong events at activities para sa taong 2025, kabilang dito ang tree planting, feeding program, clean up drive, trainings at pamimigay ng school supplies sa mga nangangailangan ng mga mag-aaral, hindi lamang dito sa kabayanan kundi maging sa kabundukan. Sa paglulunsad ng mga ito ay tiniyak na organisasyon na patuloy na palalakasin ang komunidad at matutulungan ang mga kabataan sa pag-aaral. Kasama sa nagbigay ng mensaheng pagsuporta ay sina dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at dating 4-H Club Federation President Jimart Nainge. Tiniyak naman ni Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano ang kanilang 100% suporta sa mga adhikain ng 4-H Club, lalo na sa mga inihandang hakbangin ng samahan para sa susunod na taon. Jomerson A. Solong, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jomerson. Paghahanda para sa Cooperative Month Celebration, isinagawa ng mga kooperatiba na miyembro ng Municipal Cooperative Development Council. Balitang hatid sa atin ni MES News Reporter Giamia A. Anod. Balitang Bayan. Isinagawa ang regular na pagpupulong ng samahan ng mga kooperatiba na miyembro ng Municipal Cooperative Development Council o MCDC nitong ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan na ginanap sa Governor Abwig Building, Government Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ang pagpupulong ni na MCDO Designate Mimi R. Presto kasama sina Vice Chairperson ng SFMPC Shirley V. Valdez Tamon, Palma Chairperson Hilvi Valdez Tamon, MPC Chairperson Mary Grace N. Oblian, MPC Manager Rizal Farmers Rosana B. Atilano, Monview Acting Staff PEPPC Edgar Ola Jr., Oro Palma Multipurpose Cooperative, Emilien Dubia at iba pang miyembro ng MCDC. Kabilang sa mga tinalakay sa agenda ay ang updates ng bawat kasapi, final activity para sa Cooperative Month at iba pang report at concern ng bawat cooperative at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin nito na alamin at tukuyin kung papaano makakatulong ang samahan sa bawat isa, makapagbigay ng kaalaman at tamang pananalapi, makatulong sa komunidad sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng kapaligiran para sa patuloy na pagpapaangat ng antas ng pamumuhay ng mga miyembro ng kooperatiba. Binigyang diin din sa pulong ang gaganaping selebrasyon ng Cooperative Month sa ikatlong linggo ng buwan na may temang Stronger Together Today for a Brighter Tomorrow na kung saan ay aasahan ang mga masasayang aktibidad. Giamia A. Anod, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Giamia. Susunod, Mayor Benedito, nakipagpulong kasama ang DANR, Municipal Assessor at Officials at mga presidente ng barangay. Kalasagin, ulat hatid ng MES News Reporter Julius A. Lamo para sa detalye. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito ang pagpupulong sa pagitan ng mga residente ng Barangay Kalasagin, Barangay Council kasama sina Municipal Assessor Janet Quino at representative ng DANR araw ng Martes, October 8, 2024 na ginanap sa Conference Hall, New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Naging sentro ng pagpupulong ang pagresolba patungkol sa lupang kinatitirahan ng mga residente sa Barangay Kalasagin na pagmamay-ari umano ng isang universidad. Nagbigay linaw naman si Municipal Assessor Janet Quino sa proseso at tamang paraan ng pagkakaroon ng legal na pag-aaring lupa ang mga mamamayan. Ayon kay Mayor Benedito, ang lahat ng problema ay may tamang solusyon. Kaya naman, pinikayat ng punong bayan na maging mahinahon at pagkaroon ng maayos na attitude sa pagtalakay ng usapin. Sa huli, napagkasunduan na ang pamahalaang lokal ang kikilos sa legal na paraan ng pagresolba ng sigalot. Julius A. Lamaw, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat
Ginoong Julius. Samantala, Local Finance Committee meeting, pinangunahan ni Mayor Benedito. Ito ay balitang hatid sa atin ni MES News Reporter Jomerson A. Sulong. Balitang Bayan. Nagpulong ang Local Finance Committee o LFC sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga department heads na miyembro ng LFC na ginanap sa conference room New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan noong October 8, 2024. Kasama sa pagpupulong sina Municipal Accountant Sinya Saya Municipal, Treasurer Emma Tabangay Municipal, Budget Officer Jamalus Soriano MPDO ENP, Jue Piramidi Municipal Engineer Raul Quijano Jr. at MCDO Noemi Pristo, kung saan masusing tinalakay ang pagsasaayos at paglalaan ng pundo para sa operasyon at utilities ng mga opisina at salaries and wages ng mga kawani ng pamahalaang lokal hanggang sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Mayor Benedito, mahalaga ang ginagampanang tungkulin ng Local Finance Committee sa paglalaan ng sapat na pundo upang matugunan ang mga pangangailangan sa mas maayos na pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan at paglilingkod sa bayan. Jomerson A. Solong, Mangkungon Elementary School, naguulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jomerson. Committee meeting para sa 2024. Kasiyahan sa bayan, sinimulan na. Alamin natin ang detalye kay MES News Reporter Julian L. Salaman. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ng 2024 Kasiyahan sa Bayan Committee Meeting noong araw ng Huwebes, October 10, 2024 na ginanap sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kabilang sa pagpupulong ang mga department heads at mga kinatawan ng mga opisina ng lokal na pamalaan ng Brooks Point sa inisyatibo ng Office of the Mayor at Municipal Tourism Office sa pamumuno ni MTO Arlene Piramidi, kung saan tinalakay ang mga paghahanda at mga kakailanganin para sa parating na Kasiyahan sa Bayan 2024 upang mas lalong mapaganda pa ang programa. Maaalala na noong 2022 sa pasimula ng Administrasyong Benedito, sinimulan ang month-long celebrations na Kasiyahan sa Bayan na binibigyan ng pagkakataon ang mga institusyon at organisasyon na magbigay ng saya sa pamamagitan ng iba't ibang palabas, palaro at pagpapakita ng mga talento sa mga kababayan. Ayon kay Mayor Benedito, patuloy na magbibigay ng saya ang pamalaang lokal sa mga mamamayan ng Brooks Point sa pagtatapos ng taon at hinikayat din ng punong bayan ang komite na sama-sama at magtulong-tulungan upang magkaroon ng pasyalan ang mga pamilya at higit pang mapasaya ang bayan ngayong buwan ng Disyembre. Julian L. Salaman, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Julian. Para sa Balitang Pangkalikasan, pagbisita ng Technical Working Group ng Mount Mantalingahan Protected Landscape sa tanggapan ni Mayor Benedito. Alamin sa ulat ni MES News Reporter Leah May D. Balik. Balitang Bayan. Personal na bumisita ang Technical Working Group ng Mount Mantalingahan Protected Landscape sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong October 8, 2024 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin nito ang ipagbigay alam ang isasagawang ocular inspection ng grupo upang ma-validate ang mga lugar kung saan ilalagay ang mga proyektong itatayo katulad ng mga palikuran, trading post at transfer station ng mga kababayang katutubo. Ayon kay Park Maintenance Foreman ng Menro na si Lorenzo T. Flores, mayroong 6 na barangay ang target sa paglalagyan ng proyekto. Kasama narito ang Barangay Maasin, Ipilan, Mainit, Imulnod, Amas at Saraza. Ria May Di Balik, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ria May. Susunod, DSWD, Mimaropa, SLP, Regional Coordinator, Gina Bakwasa. Personal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni MES News Reporter Prince Wendell M. Ordaniel. Balitang Bayan.
Personal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development o SLP Regional Coordinator Gina Bacosa noong ika-8 ng Oktubre, taong kasalukuyan sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisita ay upang ipagbigay alam, pamamahagi ng tulong ng DSWD sa 429 na mga benepisyaryong mamamayan ng Brooks Point sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD na ginanap sa Barangay Poblacion Distrito Covered Gym, Brooks Point, Palawan. Nagpapasalamat si Mayor Benedito sa pagpaparating ng tulong sa mga kababayan sa Brooks Point dahil ito ay malaking tulong para sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mamamayan. Prince Wendell M. or Daniel, Mangkungon Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Prince Wendell. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Cara Jane S. Sandaran. At ako naman po, si Regyan A. Arzaga. Kami po muli ang Mangkungon Elementary School o MES News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat Mangkungon Elementary School o MES News Team. At susunod na ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Ngayon po ay napaka-espesyal na araw para sa atin dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang ating makapanayam muli ang nag-iisang IPMR ng bayan, ang Indigenous People Mandatory Representative ng bayan ng Brooks Point. Samahan niyo po akong i-welcome. Walang iba kundi si Ma'am Nerelia Pacaldo. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Ma'am. Isang mapagpalang umaga, Ma'am, sa ating lahat. Batiin ko muna po si magandang umaga, si Mayor Cesario Benedito, ang ating Vice Mayor, Attorney Mary Jane Feliciano, at aking mga kasamahan. Di ko na po isasayin sa Sangguniang Bayan member. At lalong-lalo na po sa aking kapwa katutubo sa 18 barangays. Magandang umaga po. Ayan, Ma'am. Kami po ay nagpapasalamat sa pambihirang pagkakataon po nito na alam po namin dahil ngayon po ay buwan ng mga katutubo, alam po namin kung gaano po busy yung schedule niyo, Ma'am. Ayan. So, hindi na po natin patatagalin. Ang una pong katanungan ay, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po ang primary responsibility ng isang Indigenous Person Mandatory Representative o IPMR? Thank you, Ma'am, sa magandang katanungan. Ang pinaka-primary responsibility ng Municipal IPMR para sa akin, ang pangunahing responsibilidad ng isang Municipal IPMR ay pagiging aktibo sa pagdalo sa regular social na special na session dahil doon malayang may lalahad ang mga programang naukol para sa makatutubong aking representa. At higit sa lahat, masiguro ang lahat ng nilalaman ng IPRALO o Batas Katutubo, Republic Act 8371 o Batas ng Pangkatutubo na naipapatupad sa bayan kung saan ako ay napiling representante. Yan, talagang napakahalaga po ng role or ng isang IPMR dito po sa ating bayan ng Brooks Point. Lalong-lalo na inirepresento niyo po, Ma'am, yung mga katutubo natin sa bayan. Ayan. So, pangalawa naman po, kumusta naman po ang samahan ng mga IPMR ng barangay sa bayan?
Magandang katanungan yan muli, ma'am. Masasabi kong maganda at maayos naman ang samahan sapagkat nakita nating very cooperative at sila ay aktibong sumusuporta sa mga programang ating pinapatupad. Lahat ng ito ay para sa kapakanan at ikakaginhawa ng ating kapwa katutubo at aking representa. Yan. So, pangatlong katanungan, ma'am. Bilang representative ng mga kababayan nating katutubo, paano nyo po ginagampanan ang inyong tungkulin? Ay, magandang katanungan yan muli po. Bilang representante, sinisikap nating bawat barangay ay ating binibisita upang alamin ang kanilang mga sitwasyon maliban sa regular na pagpapulong na kasama na naisagawa kasama ang mga barangay EPIMAR upang mas malaya naming matalakay ang mga kalagayan ng aming mga kapwa katutubo na rinirepresenta. So, ayan po. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano-ano po ang mga accomplishment ng inyong opisina sa nakalipas na buwan sa loob po ng inyong termino? Ay, excited akong sagutin yan, ma'am. Mas maganda nga na pagkakataon na ako po ay interview dito para po din malaman ng kapwa ko rin katutubo at iba pang mga sinakupan ko na. Kasi po dito sa munisipyo ng Brooks Point na may 5 klaseng katutubo. Tulad ng kaming mga Palawan, Cagayanin, Cuyunin, Agutaynin at saka Mulbog. Para po sa kanilang kaalaman, narito po ang ating nagawang mga naisulog na mga resolution sa ka-ordinance. Tulad po nung una po ay may approve ordinance po tayong naipipresenta. An ordinance granting a quarterly incentives allowance in the amount of 500 pesos each to all the traditional leaders or panglima o Palawan tribes of the municipality of Brooks Point. Ayan po, ito po ay yung mga insentibo na mga qualified panglima. Sa amin po kasi mga panglima ay nagbibitsara. Yung kaming mga katutubong Palawan ay lumalakad lang madalas para lang po maayos yung mga problema na naming kapwa katutubo sa 16 barangays na may katutubong Palawan. No? Although po ay 18 barangays, pero sa ngayon, ang mas marami po ay 16 barangays. No? Opo. So, ang insentibo po kaya nasabing qualified panglima ang makaklaim. Kasi una, kahit po siya ay nagpiperform na ng bitsara o yung sinasabi namin aming customary law, pagbitsara yung pagsisitel ng problema ng mga kapwa namin katutubo, ay kahit po siya aktibo, pero pagdating po doon sa NCIP, hindi naman siya validated, isa po doon sa requirements, ayod po doon sa approved ordinance. Paano po ba maging validated panglima? Sila po ay magsasabit na tinatawag na genealogy. Sa NCIP, parang siya, yung family tree. Yun po yung unang requirements. Ang ordinansa po na ito ay, ang approved ordinance na po ito ay mayroong requirements at qualifications. So, qualified po dyan yung panglima na aktibo, na panglima na nagbibitsara siya na 3 taon pataas. Opo, ayun po dun sa ordinance, 3 taon pataas. At yun po ay is-certify ng punong tribo na katunayan siya ay aktibong nagbibitsara o nag-ayos ng problema ng kapwa naming katutubo. Pangalawa, si-certify ng barangay captain na katunayan yan ay panglima niya sa kanyang barangay at wala pong tinatanggap na insentibo. Ayun po dun sa approved ordinance. Tulad po ba ng mga panglima na kinukuha rin sila ng barangay captain na lupon, tanod, sila po ay mayroong tinatanggap na insentibo. So, sila po ay hindi qualified. So, isa pa na makukwalified ang isang panglima na sa insentibo, ang importante po doon, yung mayroong accomplishment report din. Opo, mayroong gagawing accomplishment report, yung quarterly accomplishment report. Siyempre, kung mayroon pong accomplishment, ay mayroon pong attendance. Opo, ayon po doon sa
sa requirements po ng pag-claim ng kanilang insentibo. Opo, yan po ay quarterly yung kanilang tatanggapin. At yun po yung mga qualifications, requirements, saka mayroon pong qualifications. Opo. Opo. Sunod po, pangalawang ordinance, approved resolutions, yung pag-request sa national resolution requesting the National Commission on Indigenous People in CIP Regional Director Dr. Mary Grace Pasqua for the urgent issuance of certificate of affirmation of the newly selected barangay IPMR. Kasi po may napili na pong barangay IPMR, bagamat matagal po silang nabigyan ng kanilang kuha, yung certificate of affirmation. Ito po ay approved resolution at na-implement na po. Pangatlo po, ang ating naisulong na features, yung ordinance, approved ordinance, ordinansang nagtatakda na dapat nakasalig o nakasalin sa salitang Pilipino ang lahat ng transaksyon o certification sa kasunduan, impormasyon at iba pang mga sensitibong usapin na kung saan ang kasangkot ay mga katutubong Palawan o individual man, samahan o organisasyon at korporasyon sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Kasi po, naisip ko, nagawa ko ng ordinansang ito, kadalasan po ang kapwa ko katutubo at kaming mga katutubo po ay naluluko. Halimbawa, sa bintahan ng lupa, sa amount, kung magkano na yun, anong pang-usapin, pinapipirma na lang, naluluko din. Sa halip na yung sanla, ano pala, napirma nila pagbinta na. Tapos sa certification, yung may mga dapat po na maintindihan ng kapwa ko katutubo, kung ano po yung kanilang pinipirmahan, kung kaya't mas maganda nakasalig sa salitang Tagalog. Sunod po, pang-apat, no? Ordinansa na magtatag ng posisyon ng desk officer para sa mga katutubong mamayan sa mga pampublikong pagamutan o ospital dito sa bayan ng Brooks Point. Kasi po yung naisip ko, madalas na nahihiya yung kapwa ko katutubo sa pagamutan o sa ospital na di nila alam kung saan sila magtatanong. Kami po kasi mga katutubo ay mahiyain. Madalas talang kami hindi makapaglapit na pakita namin na parang ano ba kami, na mahiyain talaga. Na kung saan sila lalapit ng kanilang pangailangan sa ospital o saan yung pagbayarin, saan sila pupunta. Mas maganda po mayroong desk officer na kapwa rin katutubo na approachable para po hindi sila ma-discriminate. Opo. Panglima ay meron po tayong approved ordinance. Ito po ay sa co-author lang ako sa ordinance penalizing transactions, sale, transfer, or conveyance of ancestral domain lands. Yan po kasi madalas ang aming lupaing ninuno ay naibibinta rin at may bumibili, naibibinta rin, yun po ay pinagbabawal. Opo. So, pang-anim na ating naisulong na approved resolution ay yung tungkol po sa resolution strongly support the recommendation of Katutubong Palawan for yung magbabantay po sa representative in Mount Mantelingahan Protective Landscape o sa MMPL. Yun din po ang isang approved resolution. Pang-anim, mayroon po tayong approved resolution. Resolution earnestly requesting Honorable si Chavez Alvarez, Congressman, 2nd District of Palawan, to allocate funds for the procurement of service vehicle for the mobilization of indigenous cultural communities o ICCs o IPs in the municipality of Brooks Point. Naisip ko po na kailangan kong gumawa ng resolution. Dahil minsan po may emergency, yung kapwa ko katutubo, may mga problema sila, kung saan-saan pa sila manghiram ng sasakyan. Lalo na po ngayon, malapit ng IP Man celebration, yung paghakot,
sundo at hatid ng mga kapwa katutubo ay naghintay lang sila kung kailan sila sunduin, kung kailan sila mahatid. Maliban dyan, kung may mga karamdaman, yun po sana meron din kaming sariling sasakyan. Sunod pa po, number pang-8 resolution ating naisulong. Resolution requesting the Department of Environment and Natural Resources o DNR, Brookspen, to settle land dispute with the stewardship contract. Doon po kasi sa Barangay Kabangaan may problema na kailangan ipaayos po sa DNR kanilang stewardship. Yung kumbaga yung timberland tapos na-applyan ng stewardship ay nakakaproblema. Kaya po paayos at napaayos sa DNR. Ito po ay approved at resolutions. Pang-siyam po, mayroon din tayong naisulong na resolution at ito po ay approved din, na-approve na rin. Isang resolution na umihiling sa punong bayan, Honorable Cesario Benedito, na maglaan ng pundo para sa pagsagawa ng Kalangbanwa sa 9 na barangay. Kasi po out of 16 barangays, mayroon pa pong 9 na barangay na walang Kalangbanwa. Sa ngayon po, ito po ay dahil approved resolution, aprobahan na po, mayroon na pong na-implement sa pamamagitan po ni Mayor ay out of 9 ay may 2 na pong na-implement yung Barangay Mainit, yung sa relocation ng Barangay Mainit, at mayroon na rin po sa Barangay Pangubilyan, Sitio Mati. Ayun po, mayroon na ring napatay yung Kalangbanwa doon sa relocation sa Mati. So, out of 9, meron pa pong 7. At ayun po ang ayon po doon sa 9 approved resolution na Kalangbanwa, ang hindi pa po napapatayuan ay Barangay Samariñana, Barangay Imulnod, Barangay Kalasagen, Maasin, Mambalot, at Ipilan po. Yun na lang po. Pero yung susunod naman po, sinabi naman ni Mayor na unti-unti natin ipagawa. Sana tayo. Pang-10 po na nating naisulong na measures. Ito po ay approved resolution. Ang resolusyong ito ay naglalayong ang kahilingan kay Mayor, ating mahal na Mayor, si Cesario Benedito, na maglaan ng kaukulang halaga para sa isang araw ng pagsasanay at seminar na nagmumula sa Department of Interior and Local Government, DILG, para sa bagong luklok ng mga barangay PMAR sa 10 barangay na sakupan ng Brooks Point. Yan po, para po ma-orient din sila ng DILG kung paano po na sila, kasama rin po kasi sila sa Sangguniang Barangay. Tulad po namin, kasama rin po kami sa Sangguniang Bayan. Para po matuturin sila. Excuse me po. At pang-11 po, approved resolution urging the local Chief Executive Honorable Mayor Cesario Benedito Jr. for the full implementation of Sangguniang Bayan Ordinance number 2022-32, also known as an ordinance giving 1% royalty share for the indigenous people from the revenue collection of Brookspen water system in the municipality of Brookspen, Palawan. Ayan po. Ang royalty share na ito, dahil po galing yan sa lupaing ninuno, nandiyan din po yung pundo. Kaya lang, meron naman po siyang requirements na kailangan, una, magkaroon muna ng tinatawag na IPO, Indigenous People Organization. Ang alam ko po, mayroon na rin po sa per barangay, yung sa municipal level na lang po. Para po, at sunod po na requirements ay gagawa muna po ng pagpaplano, yung CRDP, Community Royalty Management Plan. Ayan po, narinig naman po diyan, sabi nila na yung pundo para po maibigay na sa mga katutubo, ngunit hindi po ito cash. Kaya nga po mayroong pagpaplano, sinasabing CRDP, kung ano pong livelihood ng kanilang gusto, ng kanilang plano sa kanilang barangay. Opo, yung kanilang kabuhayan. At ito po ang pinaka
exciting itong number 12 pang 12 na ating nagawang ordinance tungkol po sa dorm, IP dorm sa estudyante ng PSU. Ito po yung approved ordinance na yung dorm na yan para sa mga IP student. Hindi lang po sa Katutubo Palawan, kundi yung sa tulad ng nabanggit ko kanina sa 5 tribo dito sa Brooks Point. Kasi po nakita ko, naawa po ako sa kapwa ko Katutubo na minsan sa layo ng kanilang barangay dahil gusto nilang mag-aral, hindi rin naman sila pwedeng makapagkuha ng boarding house. Kaya mangungutang po ng motor. At yung motor na yan, sa ilang buwan nilang ginagamit, ulan man yan, init man yan, o gabi, umaga sila alis, yun po ay malaking kapakinabangan para sa kanila. Pero madalas, kapag nahugot na, wala na silang masasakyan sa araw-araw ng kanilang pag-aaral. Kaya ito po ay, itong ordinansa na ito, approved na ito, hinahanapan na lang po ng mapapatayuan ng yung lupa na mapatatayuan ng dorm. Opo. So, ito po yung pang 13 na approved ordinance, resolution. Ito po yung tungkol dito sa darating na buwan ng Katutubo o IP Month Celebration sa October, ngayong buwan ng Oktubre. Ngayong buong Oktubre. Resolution ang encouraging government agencies, public and private schools to wear any ethnic attire, Palawan, Puyonon, Cagayanin, Agutayanin, and Molbog every Friday of the month of October in the municipality of Brooks Point. Ayan po ito. Pero sa nakita ko pa sa school, si Sir Pat ay last year na imbitahan nila ako, talagang ginagawa na pala nila yan every Friday. Nakakatuwa. Yung mga estudyante, mga pupils, nagsuot sila ng traditional attire. Minsan na-invite nila ako, ang ganda, ganun pala. So, kaya ito sa mga empleyado, natutuwa din ako na nung Friday, na nagsuot na rin sila sa pamagitan ni Mayor. Pinirmahan niya yun at si Ma'am Luz ng ating HRMO. Ayan po. Sunod, natayuan ko rin po nung nakarang session yung tungkol po sa request na ma-qualified yung mga kapwa ko Katutubo sa Sitio Mati na ma-qualified sila sa Housing Authority o sa National Housing. Kasi may doon sa relocation na yun, doon na rin po yung mga Katutubo na yun, pero doon sa housing dahil meron silang sinusunod na patakaran, sa ngayon po ay sabi ni Mayor, wag lang silang umalis, doon lang sila. Kaya po nagkawa ako ng inyong lingkod ay gumawa ng resolution para po ma-qualified ang mga kapwa ko Katutubo. Pang 14 na yung aking tinayuan na nakarang session ay magkaroon ng sariling tanggapan ang mga Katutubo, lalo na po yung tanggapan ng Municipal IPMR. Para naman po na pagpunta dyan yung mga panglima, yung mga barangay IPMR, mayroon po kaming mapagmitingan at mayroon din silang mapupuntahan na hindi sila maligaw kung saan talaga, yun talagang yung para sa aming mga Katutubo. Ganun po, oo. Ayan lang po sa ngayon ang aking approved ordinance at resolution. Magkasama niya ay nasa 15 ba yun kayo na? 14. Opo. Ayan, tunay nga na ito po ang ebidensya na gumagawa po ang nag-iisang IPMR ng ating bayang Brooks Point. Ayan, ako po ay talagang napukaw po yung aking attention doon, ma'am, sa isang resolution nyo po yung nagsusulong tungkol sa paggawa ng dorm para sa mga estudyante. Ordinance po na nagsusulong para magkaroon ng dorm. Yung mga kababayan po natin Katutubo na nais mag-aral. Talagang napakagandang adhikain po ito para sa lahat. Lalo-lalo na sa ating mga Katutubo na nais talaga mag-aral, ma'am. Talagang napakaganda po nito. Napakaganda. Karagdagan pa po niyan, hindi lang po ito sa mga sinusulong kong
resolutions, ordinance, ako po ay nagkakandak rin ng monthly meeting with the barangay IPMRs para po pag-usapan doon kung ano pa yung mga programs at saka yung mga na-encounter na problema. At hindi lang po doon ang inyong lingkod sa monthly meeting ng mga barangay IPMR. Ako po ay pumunta sa mga barangay, napapamiting din, mag-uusap din kami ng mga panglima sa kanilang tribal o Kalangbanwa. Doon po kami nag-uusap, nagkukumustahan yung 16 barangays na yan. Opo. At saka isa pa, yung kung accomplishment ng pag-uusapan, sama siyempre yung pag December, ako po ay naghahatin mga food packs. Opo, sa mga barangay, sa 16 barangays na yan, sa mga panglima. Opo. At itong nakaraan lang, nung Christmas, ay nagkaroon po kami ng Christmas party with the barangay IPMR, at saka yung mga panglima din po. Talagang nakakatuwa, ma'am, na marinig po sa inyo talagang hindi po napapabayaan yung ating mga katutubong kababayan dito sa Brooks Point. Ayan po, sa susunod po na katanungan, since nabanggit nyo po, ma'am, yung mga na-implement na, ayan, ano-ano naman po ang mga programa ng inyong tanggapan na nais nyo pang maisakatuparan bago matapos po ang taong ito? Magandang katanungan yan, ma'am. Sa ngayon, ang aking ay yung tungkol po sa tribal center o bahay pahingahan na madalas po mga kapwa katutubo kung mayroong pinaprocess na mga papel, mga kailangan dito sa bayan, nakikita ko na diyan lang sila sa tabi nakaupo, nanigarilyo, gusto ko, naawa po ako. Pero yun po ay napaalam ko na kay Mayor. Oo, yung plano ko na yun. Gusto niya. Kahit hindi naman kalakihan, kahit na simple po yung sa katutubo, ay simpleng bahay tuluyan, pahingahan, para minsan madalas yung mga pasyente ng kapwa ko ay hindi pa makauwi sa bukid, doon na sila magpapahinga. Meron silang pupunta doon sa registrar, kuha yung mga birth certificate, ay doon sila maghihintay. Hindi naman sila maging kawawa at sila po ay tunay na mahiyain, lalo na po ako. Maraming salamat. Ngayong buwan po ng Oktubre ay inaasahang magkaroon ng pagdiriwang ng Indigenous Month. Ayan. Ano po ang dapat naming abangan, lalo-lalo ng mga mamamayan po ng Brooks Point sa pagdiriwang na ito? Ayan po, marami pong dapat abangan dyan. Dati, ito po ay pangatlong IP Month celebration na, ngayong ika-27th anniversary. Dati po, kung anumang mga aming mga palaro ng mga katutubo tulad ng tarok, yung sayaw na tarok at palaro ng mga kadang-kadang, tulad po rin po ng mga santik at iba pa po dyan, yan ang magandang abangan. At lalo na po ngayon, may karagdagan na kailangan may presenta po yung lahat ng mga katutubong nakapagtapos, lalo na po sa katutubong Palawan, at sila po ay talented, magaling sila magkanta at sumayaw. Ayan po. Ayan po ang venue, hindi mo nandyan ngayon sa Octagon, maiba, doon po sa New Terminal, sa Pangubilian, sa Paratungon po, sa October 29 po. Ayan, narinig nyo po kung ano po yung dapat nating abangan sa celebration po ng Indigenous People Month, ngayong darating na October 29. Ayan, sa ika-7 katanungan po natin, ma'am, bilang isang IPMR ng ating bayan, mayroon po ba kayong mga challenges o pagsubok na ikinakaharap sa inyo pong tungkulin? At paano nyo po ito, ma'am, na-overcome? Bilang isang municipal IPMR, tunay na marami po tayong hinaharap na challenges. Katulad po ng issue sa mining, pagmimina, na kung saan kailangan nating lumagay sa pagitan ng anti-mining at sa pro-mining. Dahil pareho po, kung sabihin ko na kakampi-kampi, ayaw po ng kampi-kampi at ayaw po ng grupo-grupo. Kung sabihin ko, ayan pong kasing pro-mining, meron naman yan pang kapwa ko naman katutubo. Sa anti-mining, kapwa ko naman katutubo. Nasa gitna lang po ako, nandyan po ako para sa mga kapwa katutubo, para kung ano man po yung kanilang pangailangan at ipaglaban ang kanilang karapatan. Opo. At yan pa po ay dahil sa parehong may katutubong involved sa magkabilang panig, na kailangan ko pong protektahan ang kanilang mga kalagayan. Sa kalagayan po bilang IPMR, at the same time na SB member o miyembro ng Sangguniang Bayan, madalas may mga pagkakataong magkakasabay ang activity
Dahil po ako bilang IPMAR ay hindi lang po sa LGU, sa IPs, ako po minsan ay nagkakasabay-sabay yung meeting ko, 4 na meeting sa loob ng isang araw dahil may patawag ang NCIP, activity, meron din po natural, dito po ako sa LGU at meron mang problema sa IP, kailangan po yun na na kakayanin ko po. At tanong po ninyo kung paano ko na-overcome. Dahil masaya po ako sa trabahong ito. Hindi po ako nakakaramdam ng pagod o hirap. Kaya po yung dahilan na na-overcome ko yung mga challenges na yan. Ako po, habang nahirapan, habang dumadaan sa mga pagsubok, ay mas lalo po akong na-challenge. At unang-una po, siyempre, kapit lang ako sa Panginoong Diyos. Po. So, napakabilis po ng ating oras, ma'am, na sa ating pong pagtatapos, baka po may karagdagan pa po kayong naisabihin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan katutubo sa bayan ng Brooks Point. Sa inyo na po ang pagkakataon. Apo, maraming salamat po sa pagbigay mo ng pagkakataon. Una-una po, pasalamat muna ako sa ating mahal na mayor, si Cesario Benedito, sa ating Vice Mayor, Attorney Mary Jane Feliciano, at aking mga kasamahang SB members sa Sanggunian, hindi ko na po maisa-isa. At lalong-lalo na po sa kapwa ko katutubo na laging masaya. Kung ano man pong ating pinagdadaanan ng pagsubok at kalungkutan, dapat po tayo maging matibay at lagi lang po tayong tumawag sa Panginoon. Ayan, muli po, maraming salamat Ma'am IPMR, Ma'am Nerelia Pacaldo po para sa pagpapaunlak muli dito po sa aming programang Talakayang Bayan. At naway po ay may sakatuparan niyo po lahat, ma'am, ng ninanais at adhikain niyo para po sa mga katutubong kababayan po natin dito sa Brooks Point. At naway, amin pong hinihiling na hindi po ito ang pangalawa na po ba? Ayan, muli po na makapanayan po namin kayo. Dahil nais po namin talagang marinig yung mga programa na para po sa ating mga katutubong kababayan. Ayan, muli po isang mapagpalang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga. Maraming salamat po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At narito na po tayo sa dulo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ayan po sa lahat po na ating mga kababayan na wala pa pong national ID. Good news po para sa inyo dahil meron na naman po tayong Mobile National ID Registration Schedule ngayong October 27 sa Sitio Malulunan, Barangay Barong-Barong, Brooks Point. Ayan, meron din po tayong mobile registration sa 28 to 31 ng Oktubre. Dito naman po gaganapin sa daycare centers ng Barangay Pangumbilyan, Brooks Point, Palawan. Sa lahat po ng nais na magparehistro para sa National ID, maaari lang kayong pumunta at magdala po kayo ng birth certificate nyo, mga valid IDs, o anong pang mga dokumento na naglalaman ng inyong pagkakakilanlan. Ayan sa mga 4Ps, beneficiaries po nating mga kababayan na hindi pa po nakapag-register sa National ID. Ayan, ang pagre-register po ng National ID ng Pantawid Pamilyong Pilipino Program or beneficiaries ng 4Ps mula Oktubre at Nobyembre 2024 ay katumbas ng isang buwang compliance sa Family Development Sessions o FDS. Isa lamang ito sa maraming benepisyo na dala ng pagiging registered sa National ID system. So sa lahat po ng mga 4Ps beneficiaries dito sa bayan ng Brooks Point na hindi pa po parehistro sa National ID, maaari lang po kayong pumunta sa mga National ID Registration Centers na matatagpuan sa inyong barangay hall at sa inyong sa malapit na barangay sa inyo. Mga kababayan, tag-ulan na naman at tayo'y maging alerto dahil uso na naman po ang mga sakit na dala ng kagat ng lamok. So maging alerto po tayo.
Sa tag-ulan na naman ay dumarami ang lamok at tumataas ang kaso ng dengue. So alamin po natin kung ano-ano po ang mga sintomas ng dengue. So una po is lagnat, pananakit ng ulo, kasukasuan, kalamnan at likod ng mata. Pangatlo, pagkahilo, pagsusuka at pamamaga ng lalamunan. Pang-apat, walang ganang kumain. Pang-lima, pamamanta ng balat o rashes. So kapag may lagnat ng 2 araw, kumonsulta o pumunta sa pinakamalapit na paggamutan. So kung nakita nyo na po mga kababayan ang mga sintomas na ito sa inyong kapamilya, sa inyong kaibigan, o mga malalapit sa inyo, mas mabuti po na dalhin nyo na po kaagad siya sa mas malapit po na paggamutan upang siya po ay malapatan ng lunas at hindi na mag-lead po sa mas mga malalaking komplikasyon na dala ng dengue. Ayan, pabatid po sa lahat ng mga magulang at tagapag-alaga ng mga kabataang mag-aaral, ang Municipal Health Office ay magsasagawa ng pagbabakuna sa lahat ng mag-aaral sa grades 1 at 7 at grade 4 na babae sa lahat ng pampublikong paaralan sa ating bayan. Ang Bakuna Eskwela ay isang programa ng Department of Health sa pakikipagtulungan sa Department of Education at layunin ng programa na mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa vaccine-preventable diseases. Ang mga bakunang makukuha ay laban sa mga nakakamatay na sakit na tigdas at rubella o German measles, tetanus at diphtheria, human papillomavirus at cancer sa kwelyo ng matres o cancer sa cervix. So, antabayanan ng schedule ng bakuna sa eskwela sa MHO FB page, MIO FB page at sa mga eskwelahan. So, sa lahat po ng mga magulang na merong mag-aaral na kabataang babae, ayan po, antabayanan nyo po ang mga libreng bakuna na ipapamahagi po ng Municipal Health Office. Ayan, antabayanan lang po ang mga schedule nito sa aming FB page at ganoon din po sa Municipal Health Office page. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Sa amin pong Municipal Information Designate na si Ms. Deborah Faith Malakaw at sa lahat po ng bumubuo ng MIO, ako po si Mariel Pagaduan, naghahatid po sa inyo ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang magandang umaga, beautiful Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.